Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko sa gabi ito ay pinamagatan ko na ang mga bagay na may kinalaman patungkol sa Diyos. Kapatid kaibigan, tinalakay ko ang paksang ito upang higit nating makilala at mapalalim pa ang pagkakilala sa kung sino ba talaga ang Diyos, upang lubos nating maunawaan kung sino siya at ano ang mga kapangyarihan at katangiang meron ang Diyos. At malalaman lang natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita na mababasa natin walang dilit iba kung hindi sa Biblia. At para tuluyan nating mapag-aralan, ako'y magbibigay ng 8 katanungan na sasagutin isa-isa mismo ng Biblia. At narito ang mga katanungan. Una, marami bang Diyos? Ilang persona ang iisang Diyos? Sino-sino ang 3 persona ng Diyos? Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay espiritu? Ano ba ang ibang katangian ng Diyos? Ang Diyos ba ay sumasa lahat ng dako? Ang Diyos ba ay pwede bang makita ang Diyos? Nalalaman ba ng Diyos ang lahat ng bagay kasama ang pag-iisip ng tao? Yan po ang 8 katanungan na ating tatalakayin at sasagutin isa-isa ayon sa sinasabi ng Biblia. Kapatid kaibigan, yan ang 8 katanungan na sama-sama nating sasagutin isa-isa sa tulong ng Banal na Espiritu at sa batayang talata sa banal na kasulatan. Unang katanungan, marami bang Diyos? Yan po ang unang katanungan. Ang sagot ayon sa banal na kasulatan ay iisa lamang ang tunay na Diyos. At ang mga referensya ay ang mga sumusunod na talata sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 ay nasulat ang ganito: There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Diyan po ay maliwanag na sinasabing mayroong isang Diyos na tagapamagitan sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Maliwanag po ang sagot, there is one God. At sa Isaiah chapter 45 verse 21 at 22 ay nasulat naman ang ganito: Kayo'y mga pahayag at mga pasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpapahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang ibang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga liligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang
iba liban sa akin. Napakalinaw po ng sagot sa katanungan na marami bang Diyos. Ang binasa po nating talata ay nagpatunay na walang maraming Diyos, iisa lamang po ang Diyos. Ayon po sa kay Timoteo, ayon po sa Isaiah, na iisa lamang ang Diyos. Pangalawang katanungan, ilang persona ang iisang Diyos? Ang sagot ng Biblia ay 3 persona. Ang mga referensya ay mababasa sa sumusunod na talata. Sa 2 Korinto chapter 13 verse 14 ay mababasa ang ganito: ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Ano po ang sabi? Sa biyaya ng Panginoong Kristo, sa pag-ibig ng Diyos at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. 3 po yon. Si Jesus, si God the Father, and God the Holy Spirit. Sa Mateo chapter 28 verse 19 naman ay ganito ang mababasa: dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 3 na naman po ang binanggit: Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang isa pa pong batayan ay mababasa naman sa Mateo chapter 3 verse 16, 17 na ganito ang mababasa: nang bautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yung pong anak ay kinalulugdan ng Ama, yun po ay si Jesucristo. At yung Espiritu po sa anyong kalapati na lumapag sa Panginoon, yun po ay ang Espiritu. So 3 na naman po ang Espiritu, ang bugtong na anak, at ang Ama. 3 po. At ang pangatlo pong katanungan, sino-sino ang 3 persona ng Diyos? Diyan po ay nabanggit na ang Anak, ang Banal na Espiritu, at ang Ama, na ganito po ang sinasabi sa Mateo 28 chapter 28 verse 19 na ganito ang mababasa: dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, na sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun po yung sagot sa katanungang sino-sino ang 3 persona: ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Yun po yung kasagutan. Ang pang-apat na katanungan, ano ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay Espiritu? Kapatid, kaibigan, tunghayan natin sa John chapter 4 verse 24 kung ano ang sinasabi. At ito ay mababasa. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba
sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ang sagot. Ang Diyos po ay Espiritu. Sa katanungang ano ba ang Diyos? Ang Diyos po ay Espiritu. Ang panglimang katanungan, ano pa ang ibang katangian ng Diyos? Kapatid, kaibigan, maraming katangian ang Diyos, pero ako ay magbibigay lamang ng ilan. Kapatid, kaibigan, ang Diyos ay walang pasimula at walang hanggan. No beginning, no ending. Yan po ay isa sa katangian ng Diyos na walang pinagmulan at walang kawakasan. Sa Salmo o sa Psalm chapter 90 verse 2 ay ganito naman ang natala. Bago nalabas ang mga bundok o bago nalikha ang lupa at ang sanglibutan mula nga ng walang pasimula, o yun po yung sinasabing walang pasimula, mula ng walang pasimula, walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yun po ang sabi. Walang pasimula at walang hanggan, yan po ang Diyos. At ang katangian din niya, siya ay hindi nagbabago. Yan po ang isa sa katangian ng Diyos. Ang sabi po sa Malakay chapter 3 verse 6 ay ganito ang mababasa, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. So, ang Diyos po ay hindi nagbabago. He never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Kapatid, kaibigan, ang isa pang katangian ng Diyos ay ang pagiging tapat. At iyan ay may mga batayang talata na pwede mong basahin. Narito ang mga batayang talata na ang Diyos ay tapat. Hindi ko na po sinulat isa-isa dahil napakarami pong batayang talata, at kung isusulat ko po ay baka po ako ay dalawang coupon bag para doon lang po sa talatang batayan. Ibibigay ko na lamang po ang mga talata, at kung kayo po ay may panahon, pwede niyo pong basahin. Ang mga talata pong ito ay nagpapatunay na ang katangian ng Diyos na siya po ay tapat. Doon po sa Hebreo chapter 11 verse 11, yan po ay isa sa talatang batayan. Basahin niya lang po natin. Basahan nilang po ninyo kung gusto niyo pong makita. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Sa Revelation chapter 19 verse 11. At sa Revelation chapter 22 verse 6. Yan po yung mga talatang batayan na nagpapatunay na ang Diyos ay tapat. Isa sa kanyang katangian ay ang tapat, pagiging tapat. So, darako na po tayo sa pang-anim na katanungan. Ang Diyos ba ay sumasa lahat ng dako? Yan po yung pang-anim na katanungan. Kapatid, kaibigan, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Psalm chapter 139 verse 7 up to 8 ay ganito ang sinasabi. Saan ako paroroon na sa iyong espiritu, o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin kong aking higaan sa Sheol, ikaw ay nandoon.
Yun pong Sheol ay tiningnan ko po ang definition nito, kung ano po ang ibig sabihin sa Sheol para po maintindihan nating maliwanag. Doon po sa to the Hebrew's mind, Sheol was simply the state or abode of the dead. It was not the same as the grave, though it was so translated in some of the older version. The grave was the resting place of the body from which the spirit had separated, while the Sheol was the resting place of departed spirit or personality. So, yun po ang sinasabi na ang Sheol daw po ay tirahan ng mga patay. Yun po yung sa kaisipan ng mga Hebreo. But ito po ay hindi kapareho ng libingan. Gaya po ng binasa ko, the grave, though it was not translated in some of the older version, the grave was the resting place of the body. Pahingahan daw po ng lupang katawan from which the spirit had separated, mula po nung himiwalay ang espiritu, while soul was the resting place of departed spirit. Samantalang yun naman daw pong soul was the resting place of departed spirit. Yun daw pong humiwalay na espiritu, yun naman po yung soul na sinasabi. So, nandoon din daw po ang Panginoon. Yun po ang sabi. Hinanap po po ang definition. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay nandoon. So, wala po talagang nalilihim sa Diyos. Ang Diyos po ay sumasa lahat ng dako, masa langit, masa lupa. Sa Proverbs chapter 15 verse 3 naman ay nagsabi naman ng ganito, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Tingnan niyo po, ang mata ng Panginoon nasa bawat dako. Wala po talagang malilim. Siya po talaga yung sumasa lahat ng dako, na nagbabantay sa masama at mabuti. Yan po ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 3, na nagsabi naman ng ganito, ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, na nagbabantay sa masama at mabuti. Sa Jeremiah chapter 23 verse 23 ay mababasa naman ang ganito, ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Kapatid, kaibigan, ang presensya ng Diyos ay sumasa lahat ng dako at hindi ito nalilimitahan ng anumang sitwasyong nakapalibot dito. Kaya ang katanungan, ang Diyos ba ay sumasalat ng dako? O po, yun po ang paliwanag at sagot ng Biblia ayon po sa mga talatang binasa ko ngayong gabi. Ang pangpito pong katanungan, pwede bang makita ang Diyos? Kapatid, kaibigan, walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang sabi sa John 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, ang Diyos po ay Espiritu, ayon po sa ating tinalakay, kaya siya po ay hindi nakikita. Ang Espiritu po hindi nakikita. At sinabi na po sa John 1:18, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kanyang anak, ang bugtong na anak na nasa
sinapupunan ng Ama ang siyang nagpakilala sa Kanya. Si Kristo Jesus po ang nagpakilala sa Ama. Pero wala pong taong nakakita sa Diyos. Sabi po yan sa Bible. Ang pangwalong katanungan at huling tanong, nalalaman ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Yan po yung panghuli at pangwalong katanungan. Nalalaman ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Pati ang pag-iisip ng tao. Kapatid, kaibigan, oo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang kaisipan ng tao. Ang mga susunod na talata ay magpapatunay dito. Sa Hebreo chapter 4 verse 13 ay ganito ang sinasabi: walang anumang nilalang na hindi nahayag, o ano po ang sabi? Wala daw pong nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng Diyos. Ano po ang tanong? Nalalaman ba ng Diyos? Wala nga daw pong nalilingid eh. Ibig sabihin, alam po talaga. Yun po ang sinabi doon sa talata sa Hebreo 4 chapter 13 na sinasabi sa kanyang paningin. Walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harap ng mata niya ang ating pagsusulitan sa makatuwid bagay ang Diyos. Sa Psalm chapter 139 verse 15-16 ay ganito naman po ang natala. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang walang anuman sa kanila. Ito mo, pati po araw ng itinakda, alam ng Diyos. Yan po ang sabi, talagang walang nalilihim sa Diyos. Ang sangkap ng katawan natin, alam niya. Nung tayo gawin sa lihim ng ating mga magulang, alam niya. Kaya wala talagang nalilihim, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At kay Jeremiah naman ay sinabi naman sa kanya ang ganito: bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala na kita. O tomo, bago daw po inanyuhan si Jeremiah sa tiyan ng kanyang inay, kilala na siya, nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal na kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Yan po ay natala sa Jeremiah chapter chapter 1 verse 5. Hindi po pala 15, verse 5, na mali lang po ng tingin ang aking mata. Kaya yan po ang nagpapatunay doon sa 8 katanungan, na nalalaman ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Ayon po sa ating mga referensya, talatang ibinigay, oo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Nasakyan pa lamang tayo, ginagawa pa lamang tayo, alam na niya kung sino tayo. Sa Job chapter 34 verse 21 ay nagsabi naman ng ganito: sapagkat ang kanyang mga matay na nga sa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat niyang pagyao. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako, na hindi ko makikilala siya? Yan po ang sabi ng
Panginoon, sabi ni Job. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at lupa? Sabi ng Panginoon, ang liwanag po, wala daw pong makapagkukubli sa Kanya. Sa lihim na dako, lahat ay alam niya. Kaya wag na po tayong magtangkang magkanlong sa Diyos dahil hindi po tayo makapagkakanong at hindi makapagtatago. Kilalang kilala po niya tayo. Kapatid, kaibigan, sana ay nakatulong sa iyo ang topic na ito na aking tinalakay sa gabing ito na may kinalaman patungkol sa Diyos. At ito ay makapagbigay daan sa paglalim ng pagkakilala mo sa Kanya, kung sino siya at anong kapangyarihan at katangian mayroon siya. Kapatid, kaibigan, bago ako tuluyang magtapos sa pagtalakay sa gabing ito, challenge kitang patuloy mong palalimin ang pagkakilala sa Kanya at magagawa mo lamang ito sa patuloy na pakikipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at patuloy na pakipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat, kapatid, kaibigan, sa pagsama sa akin sa pagtalakay sa paksang ito sa gabing ito na ang mga bagay na may kinalaman patungkol sa Diyos na ating tinalakay sa gabing ito. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ay muli akong tatalakay ng panibagong topic at mag-upload sa panibagong linggo sa aking pagpapatuloy na pag-upload ng mga topic na tinatalakay. Pagpalain, ingatan, proteksyonan at gabayan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pagtulog. Ang mapayapa at mahimbing na pagtulog ang sumaatin at ibigay sa atin ng Panginoon sa gabi ito ng ating mga buhay. Amen.